Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Pasada Balita. Paggunita sa Semana Santa, pangkalahatang naging mapayapa. Mga pasahero pabalik ng Kamaynilaan, dagsana sa mga terminal. Pasada Balita. Kaso ng anthrax, wala pa sa Pilipinas, ayon mismo sa DOH. Pasada Balita. Malacanang nagtalaga ng officer in charge kapalit ng nagretirong PNP Chief Acorda. Pasada Balita. Panibagong human trafficking scheme na booking. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas tumaas noong Enero. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 45 katao patay nang mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa South Africa. Pasada Balita. At sa balitang papalakasan, Hinebra wagi kontra Magnolia Hotshots sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At sa oras na 6:30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, narito na't pasadahan natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Naging generally peaceful ang paggunita ng sambayanang Pilipino sa Semana Santa. Ito ayon mismo kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo kasunod ng kanilang pagbabantay buhat noong Marso 25, Lunes Santo hanggang kahapon, Linggo ng Pagkabuhay. Anya maaari ning palawigin pa ng regional at provincial directors ang heightened alert kung kakailanganin. Samantala, inanunsyo na ng PNP na susunod na nilang pagaganahin ang Oplan Sumbak o Summer Vacation na tututok sa mga tourist destination sa iba't ibang panig ng buong bansa. Pasada Balita. Samantala, dagsana mga pasahero sa Batangas Port na nagbakasyon sa mga lalawigan nitong Semana Santa. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa 76,000 biyahero o pasahero ang nagtungo sa nabanggit na pantalan noong Marso 24 hanggang 28. Oras-oras na rin ang pagdating ng mga barko sa Batangas Port. Sa Calapan Port, mahaba na ang mga pila papasok sa passenger terminal at puno na rin ng mga pasahero hanggang ikatlong palapag nito na may seating capacity na 3,500. Kaugnay nito, inaasahan ng Calapan Port na aabot hanggang 50,000 ang mga pasahero magtutungo sa nasabing pantalan. Pasada Balita. Samantala, wala pang naitatalang kaso ng anthrax ang Pilipinas simula 2019 hanggang 2021. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Department of Health kasabay ng pahayag na hanggang sa kasalukuyang taon, wala pa rin naitatala sa bansa sa kabila ng pagkakaroon ng pagtaas ng kaso
sa ibang bansa, partikular na sa Laos. Nagbabala naman sa publiko ang DOH na hindi ito kasing dali ng flu kung makahawa dahil very low risk kung makahawa ito. Mas mataas ang tsansa na mahawa ng anthrax ang mga veterinaryo, mga magsasaka, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak o nag-aalaga ng hayop. Gayunman, nag-abiso ang DOH sa publiko na maaari silang makaligtas sa nasabing sakit sa pamamagitan ng pag-iwas sa raw o undercooked meat or meat products. Ang anthrax ay dahil sa bakterya na kung tawagin ay Bacillus anthracis at maaaring mahawahan ng mga hayop sa pamamagitan ng paghinga o pag-ingest ng spores nito. Kasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang officer in charge ng Philippine National Police si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta. Ito'y makaraang matapos kahapon ang pinalawig na termino ni General Benjamin Acorda Jr. na una nang nagretiro noong 3 ng Disyembre. Batay sa memorandum na naka-address kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. noong 27 ng Marso, epektibo ang termino ni Lieutenant General Peralta. Kahapon at 31 at magtatagal hanggat hindi pa nagtatalaga ng kapalit ang Pangulo. Samantala, nakda namang isagawa ang turnover ceremony ngayong araw sa Campo Crame na pangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasada Balita. Samantala, nagbubunga na ang mga investment mission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan sa ibang bansa. Kabilang sa tinukoy ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na ebidensya ng pamumunga ng mga biyahe ni PBBM ang assessment ng HSBC Global Research na ang investment environment ng bansa ay nagiging maganda na. Ayon kay Congressman Gonzales, nakikita na ng mga dayuhang mamumuhunan ng Pilipinas bilang isang potential profitable investment destination na dapat anya ipagpasalamat kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. Bukod pa niya ito sa US Trade Mission sa Pilipinas na nangako ng $1 billion na paumunan habang ang mga nasungkit na investment pledges si Pangulong Marcos umaabot din ng ilang bilyong dolyar. Tiniyak naman ang kongresista mula Pampanga na tinutulungan ng House Speaker at ng Kamara ang Pangulo upang dumami ang foreign direct investment sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpasa ng mga kinakailangang panukalang batas. Kasada Balita. Samantala, nagbabala ang mga opisyal ng Bureau of Immigration hinggil sa tinatawag na quote-unquote bit-bit na isang pamamaraan ng human trafficking. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, sangkot sa ganitong uri ng modus ang isang frequent traveler na magtatangkang dalhin ang isang babaeng biktima sa ibang bansa upang maging sex worker. Paliwanag ni Commissioner Tansinco, naharang ang isang lalaki at isang biktimang babae sa NAIA noong March 22 kung saan nagpakilala ang dalawa bilang magkasintahan na patungong Kota Kinabalu, Malaysia. Git ang immigration, bumiyahe na kamakailan ng lalaking sospek sa Malaysia kasama ang isa pang Pilipina na ipinakilala ring kasintahan. Batay sa mga talaan, hindi pa umuwi ng bansa ang nasabing babaeng biktima. Kaugnay nito, ibinigay na ng otoridad sa Interagency Council Against Trafficking ang pinakabagong biktima. Kasada Balita. Sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sinasabing pumalyang RFID system nitong Holy Week, iimbestigahan sa Kamara. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco.
Nakatakdang pagpaliwanagin sa babang kapulungan ng Kongreso ang mga opisyal ng North Luzon Expressway o NLEX kaugnay sa nangyaring pagpalya ng Radio Frequency Identification o RFID Collection System noong Holy Wednesday na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo, matagal ng reklamo ito at marami ang nagalit at nagsumbong kay House Speaker Martin Romualdez ukol sa insidente na hindi binabasa ang kanilang RFID stickers kapag dumadaan sa toll plaza. Dagdag pa ni Tulfo, nais kasi ni Romualdez malaman kung gumagana ang RFID laser o RFID reader. Habang bukod sa NLEX, ipatatawag din ni Tulfo sa pagdinig ang South Luzon Expressway o SLEX at Toll Regulatory Board. Matatandaan na ilang oras na antala sa toll gate ang mga sasakyan papunta sa norte noong Miyerkules Santo dahil sa nasabing aberya. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa yung pinamaitodong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, expansion ng mga tinatawag na motorcycle taxi, ipinatigil na ng LTFRB. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Yes, John, itinigil na nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang motorcycle taxi expansion o yung pagpapadami pa ng bilang ng mga motorcycle taxi na magsasakay ng mga pasahero. Ito ang binigyan din ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III at ang head din ng Technical Working Group para sa pilot study ng MC Taxi Service sa bansa. Susumite na ang TWG ng rekomendasyon sa Kongreso sa buwan ng Mayo hinggil sa kalagayan ng MC Taxi Service. Sinabi ni Chairman Guadis na itinigil na nila ang pagdaragdag ng bilang ng mga MC Taxi operators na kasali sa pilot study batay na rin yan sa desisyon ng Kongreso. Iginit ng LTFRB official na ang desisyon ng Kongreso ang kanilang susundin hinggil sa magiging kalagayan ng mga MC Taxi Service sa bansa. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Chairman Guadis. Per motorcycle taxi company po yan. So that would be an additional 8,000. Siguro from here, titigil na po muna kami. Total malapit na rin ng Mayo. Tapos gagawa na lang po kami ng rekomendasyon. So nasa Kongreso na po yan kung i-adapt yung aming rekomendasyon at base po doon kami po ay a-action depende po sa basbas sa amin ng Kongreso. Sa kabila nito ay nilinaw ng opisyal na ang MC Taxi ay sagot sa problema ng pagkalat ng mga habal-habal ng mga motorsiklo na nagsasakay ng pasahero ng walang permiso mula sa LTFRB. Anya ang mga driver ng MC Taxi Service ay sumasailalim sa training, mayroong insurance para sa mga pasahero at sagot din ito sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa kasalukuyan niya ay may 51,000 na slots ng MC Taxi sa Metro Manila at hindi na ito madadagdagan pa. Una nang nagsagawa ng media forum ang Public Transport Coalition sa Quezon City para ipanawagan ang kanilang hinanaing sa LTFRB. Maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang MC Taxi expansion dahil magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa mga rider maging sa mga pasahero at lalo lamang nitong papatayin ang kabuhayan ng mga jeepney at taxi driver. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpapalawig ng heightened alert status nasa discretion na ng mga regional director ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ipinauubaya na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mga regional directors kung palalawigin pa ang heightened alert status sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, hanggang ngayong araw na lamang kasi ang opisyal na implementasyon ng heightened alert pero maaari pa rin aniya itong ipatupad sa mga rehiyon kung kinakailangan. Sa ngayon, nananatili pa rin aniyang nakadeploy sa mga main thoroughfares, recreational areas, bus terminals, mga pantalan
at paliparan ang kanilang buong hanay. Pahayag ni Colonel Fajardo, inaasahan kasi nila na marami pa ring magbabalikan ng mga kababayan nating sinamantala ang Holy Week upang makapagbakasyon at makapagmilay-nilay. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, publiko pinag-iingat naman laban sa panganib ng mataas na level ng heat index. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinag-iingat ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang publiko laban sa panganib ng mataas na level ng heat index. Batay sa ulat ng Pag-asa, 9 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng heat index na kinukonsiderang nasa danger level o yung nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na dahil sa pagsisimula ng dry season at El Nino phenomenon. Babala ni Senator Go, malaking panganib sa kalusugan ang matinding init ng panahon dahil maaari itong mauwi sa heat stroke at heat exhaustion, lalo tinaasahang hanggang sa Mayo ay posibleng umabot sa 52 degrees o mas mataas pa ang heat index na tinuturing na extreme danger level. Payo ng Senador sa ating mga kababayan, iba yung pag-iingat ang gawin at alagaan ang kalusugan dahil sa pagsisimula ng tag-init ay asahan din ang pagtaas pa ng heat index. Umapila si Senator Go sa mga kababayan natin na higit na proteksyonan ang sarili sa matinding init, lalo na ang mga bata at matatanda. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, publiko, muling hinikayat ng DNR na makibahagi sa pagtitipid ng tubig, bunsod pa rin ang epekto ng El Nino. Detalye nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang publiko na makiisa sa pagtitipid ng tubig bunsod ng kasalukuyang kondisyon ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa departamento, malaking tulong ang simple at napakalagang paggawa ng nakasanayan ng mga Pilipino tungo sa pagpapaganda ng kapaligiran, lalo na sa mga lalawigan. Kabilang na dito ang pag-check sa gabi ng mga tubo o linya ng tubig upang maiwasan ang 15 hanggang 40% kabawasan sa pagkonsumo ng tubig. Pagbabad sa mga pinagkainan o mga plato upang lumambot ang mga dumi nito at makatipid ng 500 hanggang 1,000 litro ng tubig kada buwan. Kung magluluto naman gaya ng mga frozen meat, mas mainam kung ibabad na muna ito sa isang plangganang may tubig upang maiwasan ang running water. Magdilig sa tamang oras o kung kinakailangan lamang magdilig, maganda rin kung fully load ang mga paggamit ng washing machine upang hindi masayang ang pagkonsumo sa tubig. Dapat ding limitahan ang paggamit ng shower o hanggat maaari ay gumamit na lamang ng tabo sa pagligo. Sa kabila nito ay umaasa ang DENR na makakatipid sa pagkonsumo ng tubig ang bawat Pilipino upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng tubig. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, kinwestiyon ng dalawang mambabatas ang resulta ng survey na ginawa ng Pulse Asia kaugnay sa charter chains kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor na amyendahan ng 1987 Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, bukod sa nakakalito ang mga tanong sa survey questions o sa survey, naglalaman ito ng biased question o may kinikilingan. Tinawag naman ni House Majority Leader Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na isang black propaganda ang ginawang survey ng Pulse Asia dahil sinama sa tanong ang mga isyong di naman tinalakay ng Kongreso. Kinindina ni Congressman Dalipe ang pagsama sa walang kabuluhang tanong tulad ng term extension para sa national at local elective officials, pagpapalit ng presidential system tungo sa parliamentary, paglipat mula bicameral tungo sa unicameral legislature
at ang pagpapahintulot sa mga dayuhan na pakialaman ang natural resources ng bansa. Kasada Balita. Dinipensahan naman ng Pulse Asia ang pinakauli nitong survey na 88% ng mga Pilipino ang tutol sa Chacha. Ito'y matapos questionin ng mga kongresista ang paraan nito upang makuha ang mga sagot sa survey. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes o Holmes, sinisimulan nilang tanungin ang mga respondent kung pabor sila sa Chacha at sunod nilang itatanong o itinanong ang mga partikular na ipinapanukalang baguhin sa saligang batas. Dagdag pa ng Pulse Asia, 20 taon na nilang ginagamit ang mga naturang tanong sa mga survey. Kasada Balita. Binueltahan naman ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang sinasabing malisyosong mga tanong na isinama ng Pulse Asia sa kanilang survey noong March 6 hanggang 10 upang alamin ang pulso ng mga Pilipino sa economic chacha. Git ni Congressman Asidre na nabigo ang pinakabagong Pulse Asia survey na bigyang diin kung ano ang tunay na nilalaman ng mga diskusyon sa Kamara kaugnay sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Nabalot anya ang Pulse Asia survey ng mga tanong at senaryo na nagdulot ng takot sa mga Pilipino hinggil sa Chacha kaya't may tuturing na invalid at hindi patas o unfair o akma sa kasalukuyang sitwasyon. Partikular na pinuna ng kongresista ang mga tanong sa 1,200 respondents sa isyu ng pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong halal na opisyal, pagpapalit ng forma ng Kongreso mula bicameral patungong unicameral at sistema ng pamahalaan mula presidential patungong parliamentary. Kasada Balita. Iginit naman ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na ang inilabas sa survey ng Pulse Asia tungkol sa kung dapat bang ituloy o hindi ang pag-amyenda sa saligang batas ay isang pagtatangka na impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon kay Congresswoman Garin, ang naturang survey ay dapat sumailalim o sumasalamin sa tunay na hangarin ng taong bayan at hindi nagtutulak ng isang partikular na agenda. Binigyan din pa ng kongresista na dapat marinig ang boses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng plebisito at hindi ng isang survey na may pinapanigan. Kasada Balita. Nanignigan naman ang mga kongresistang nagtataguyod ng panukalang amyenda ng economic provisions ng saligang batas na mahalaga ito sa pagtugon sa mga pangailangan ng lipunan at sa pagpapalago ng pambansang ekonomiya. Ito ang iginiit ni House Majority Leader Manix Dalipe, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at Deputy Speaker David Suarez matapos lumabas ang resulta ng survey ng Pulse Asia kaugnay sa Chacha. Sa kabila ng resulta ng survey na nagsasabing 74% ng mga respondent ang tutol na magkaroon ng pagbabago sa saligang batas, binigyan din ni Congressman Dalipe na ang reforma sa konstitusyon ay mahalaga upang tugunan ang nagbabagong pangangailangan ng lipunan. Para naman kay Congressman Suarez, mahalagang amyenda ng saligang batas upang mabilis na maabot ang inaasam na pag-unlad ng bansa. Sa oras na 33 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap upang humingi ng karagdagang detalye kaugnay dito sa nabunyag na bagong modus sa human trafficking. Nasa kabilang linya po natin si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Binibining Sandoval, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, ma'am. Good morning Sir John. Good morning po sa lahat ng patakilik ng inyong programa. Apo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa unang araw ng Abril. Naabala namin kayo at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan ng karagdagang pang detalye. Itong binabanggit na quote-unquote bit-bit na panibagong modus sa human trafficking, Binibining Sandoval. Yes, opo. Itong scheme po na ito, actually recurring scheme po ito. Kumbaga parang lulubog lilitaw itong scheme na to. Kung saan po ang nangyayari seasonal, ay may isa pong, yes po. Kumbaga,
na isang frequent traveler na aalis kunwari, tapos may kasamang girlfriend, partner, jowa, kaibigan, at yun ay isang trafficking victim. Dito po sa nakaraang kaso na na-intercept po natin, ang biktima po ay inalok ng trabaho sa Malaysia. Sa kasamaang palad po, nakikita natin doon sa mga trends, doon sa mga nakaraang mga interception, as well as doon po sa mga nare-repatriate, meaning yung mga nakaalis po at nakapagtrabaho abroad, ay marami po sa mga ito na binibitbit upang umalis papunta sa bansang Malaysia, ay napipilit magtrabaho po sa sex trade, sa prostitution, pinapasok po sa prostitution. So, bali ang lumalabas, Binibining Sandoval, particular na hinihikayat na mabitbit, quote-unquote, is mga kababayan nating babae. That's right po. Mga kababaihan po, ang alok po sa kanila usually ay magtrabaho po sa restaurant, as waitress, o kaya naman po receptionist. Pero magkakagulatan na lang po. Pagdating po doon, meron pong mga brothel, parang mga buildings po doon, parang mga maliliit na hotel, kung saan po doon sila naka-lock up at hindi po pinapaalis. Napakarami na po na na-repatriate, na nabiktima po ng same scheme. And it's quite difficult to make rescues even for our government pag nandoon na po sila dahil nakabihag po sila ng pinaka-recruiter nila. Pero ang masaklap dito, Binibining Sandoval, is alam naman po ng ating mga kababayan na may mga ganitong klase ng kaso. Ano po ba kaya ang nakakahikayat sa kanilang patuloy na ikangay sumapalaran o sumugal sa kabila po nung pagiging babae nila at alam naman po natin na hindi nawawala ang panganib na masadlak nga sila sa sex bilang sex workers. Ma'am. Actually, kaliwat kanan na nga po yung reminders natin na may mga ganito pong modus. But still, meron pa rin pong mga nabibiktima nitong mga ganitong uri ng recruiters. Kasi sa naririnig po natin, magaganda po ang offers nitong mga recruiter na to. Parang magandang buhay talaga ang nag-aantay sa kanila. Kaya nga po lagi naming sinasabi, if it's too good to be true, medyo magduda na po tayo. Pero binabanggit po dito, Binibining Sandoval, na itong huling nabisto, ay isang lalaki na ikangay nagkaroon ng record na kamakailan lamang nakalabas na rin ng bansa na may bit-bit na ring babae na kababayan natin. Hindi po ba natin kailangang mabanggit ang pangalan nitong suspect na ito? Para ikangay magkaroon ng babala na yung ating mga kababayan, if ever, na ito'y makakalusot sa kasong ito, ma'am? Unfortunately po, kapag meron po tayong trafficking case, hindi pa po natin maaaring banggitin yung mga pangalan po ng suspects at saka ng mga biktima following po anti-trafficking laws. Pero yung modus po kasi is the same. Despite hindi lang isang tao po yan, marami na po tayo mga na-intercept na ganyan. And siguro ang kailangan importante talagang malaman sa mga kababayan natin is yung modus na kapag sila po ay inalok na magtrabaho abroad, na sila po ay magpapanggap na turista, may kasamang lalaki, kunwari ay partner, kunwari ay asawa, magduda po tayo. Ganyan-ganyan din po, ma'am. In a similar case naman po, yung mga mail order brides, ganun din po yung dating yan. Although ang trabaho naman po na dinadatnan doon ay domestic work. Sa bansang China naman po yun, mga Chinese nationals naman po yung pinagpapanggap na kanilang partner or asawa. Pagdating po doon, sila po ay pinagtatrabaho sa mga residents. Wow. So, ano po ang pinakamainam? Kasi hindi naman po natin masisisi mga kababayan natin na maghangad ng greener pasture dahil alam naman natin na hindi naman po lahat ng mga kababayan natin ay pinalad na magkaroon ng magandang pamumuhay dito. At ang kahirapan ang maaaring isa, Binibining Sandoval, sa napakatagal na nating problema na hindi masolusyonan, na siyang nagtutulak naman para ikangay patuloy na kumapit sa patalim. Tama po ba, ma'am? Yes, siguro po sa mga kababayan natin, kapag tayo po ay inaalok ng trabaho abroad, if it's too good to be true, magduda po tayo, magtanong-tanong po tayo kasi the government can only do so much. Tayo pa rin po at the end of the day,
should be able to protect ourselves from this schemes, itong mga illegal recruiters and human traffickers. So tayo po siguraduhin natin na sa legal na paraan lamang po tayo magtatrabaho abroad through the Department of Migrant Workers. At ito po bang mga bansang natutukoy na madalas pagdalhan ng mga biktimang kababayan natin, tawid dagat lang to, di po ba ma'am? May ugnayan po ba tayo rito sa mga to? There are some po na mga nagtatawid dagat, meron naman po mga dumadaan po sa mga paliparan. Ang ginagawa po natin para dun po sa mga tawid dagat, ang kausap po natin dyan ay yung mga government agencies in charge po of manning yung mga borders natin, kagaya po ng Coast Guard and Navy. Meron po tayong coordination with them para po kung sakaling may makita sila na trafficking victim or at the same time, yung mga illegal entrant po, they forward the cases to us. Alright. Baka may karagdagan pa po kayong mga panawagan or babala sa ating mga kababayan. Binibining Sandoval, nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead, ma'am. Yes, opo. Sa mga kababayan po natin, make sure na sa legal na paraan po tayo kung tayo po ay magtatrabaho abroad through the Department of Migrant Workers. Kapag ka masyadong maganda ang offer, ang karaniwang offer niyan, malaking sweldo, full board and lodging, pati pagkain libre. Medyo magduda po tayo, medyo magtaka po tayo, at talagang magtanong-tanong po tayo. Sabi ng commercial, huwag mahihiyang magtanong. Magtanong-tanong po tayo, magtingin po tayo online para maprotektahan din po natin yung ating mga sarili. Hihintayin kong kantahin mo, ma'am eh. Anyway, ma'am, ako i-congratulate ko lang kayo kasi hindi na kita inabala nung nakaraang pagbiyahe ko. Dahil sa totoo lang ang bilis ng proseso. Alam niyo kung saan ako nagka-problema? Hindi lang pala sa Pilipinas meron problema ng pagpasok ng immigration, ma'am. Naranasan ko sa Los Angeles airport, inabot ako ng almost 2 hours bago nakalabas. Opo. Kasi may mga pag-i-insidente po palang, pag may insidente palang sabay-sabay ang dating ng aeroplano, talagang wala pong magagawa kahit na marami or hindi ang nakataod sa mga immigration, talagang magdurusa ka talaga. So, gusto ko lamang sabihin sa ating mga kababayan on air na kung nagkakaroon man tayo ng problema sa ganyan sa mga immigration, sa mga paliparan, hindi lang po sa Pilipinas nararanasan yan. Di po ba? Nabanggit ko lang. Salamat po. Opo, salamat po. At least we're trying to improve the speed despite yung limited areas natin. Gusto natin, efficient po tayo. Alright. With that, ma'am, maraming salamat Good morning at sa uulitin kung sakasakali na huwag naman sanang may mabiktima for update lamang po sa mga nangyayari sa Bureau of Immigration. Anytime po, anytime po. Thank you. Good morning. Thank you, ma'am, and good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Sa iba pang tampok na balita, fake news. Ito ang inanunsyo ng Cavite City Epidemiology and Surveillance Unit matapos kumalat ang ulat na 2 araw na lockdown sa ilang lugar sa Cavite dahil sa pertussis o woofing cap. Ayon kay CESU Head Jeffrey De La Rosa, maging mapagmatsyag sa mga peking impormasyon at mahigpit na pinaalalahanan ang lahat sa Republic Act 11332. Kasunod nito, hinimok ng ahensya ang publiko na magbasa at kumuha lamang ng mga tamang impormasyon sa mga lehitimong FB pages, partikular na sa CESU Cavite City FB page para sa tama at wastong mga impormasyon, lalo na sa mga sakit, pandemya, outbreak, clustering at iba pa. Pasada Balita! Samantala, maaring maging kwalipikado Congressman Arnulfo Teves Jr. sa political asylum sa Timor-Leste. Ito naman ang nilinaw ni National Union of People's Lawyers President Efrain Cortez kung mapapatunayan ng pinatalsik na kongresista na nalabag ng Pilipinas ang kanyang karapatan. Ayon kay Ginoong Cortez, maaaring subukin ni dating Congressman Teves na sabihin sa mga otoridad sa Timor-Leste na may kaugnayan sa kanyang relihiyon, lahi at ideolohiya ang mga kasong kinakaharap niya. Dagdag pa ng Pangulo ng NUPL, kinakailangan patunayan ng kampo ni Teves na siya'y politically persecuted, inuusig siya dahil sa politika.
Matatanda ang wanted sa bansa ang pinatalsik na kongresista kaugnay sa sinasabing pagiging utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Pasada Balita! Pero with your indulgence, Ginoong Cortez malinaw naman po na ang kinakaharap pong kaso o mga kaso nitong si Teves ay dahil po sa pagpatay. Brutal na pamamaslang sa isang nakaupong lokal na opisyal ng Pilipinas. At hindi lamang po siya, hindi lamang po si Governor Degamo ang pinatay dito Kung di ako nagkakamali, may 9 hanggang 10 pang sibilyan ang nadamay rito. So kung binibigyan niyo po ng ideya ang dating o ang sinibak na kongresista para magkaroon ng political asylum, parang nakakataas naman po yata ng kilay ito, Ginoong Cortez. Dahil malinaw naman po na kaya po siya naging wanted at binansagang terorista ay dahil po doon sa malagim na insidente ng maituturing ng massacre na nangyari po sa Negros Oriental. So kung binibigyan niyo po siya ng ideya para magkaroon ng lusot sa kasong ito, ay hindi ko lamang po maisip kung anong anggulo ng istorya ang pwedeng ilabas para maging maganda ang dating ng balitang ito. Coming from the President mismo ng National Union of People's Lawyers, ang alam ko, ang dapat na pinagtatanggulit ng mga to, yung walang kakayanang ipagtanggol yung sarili, yung mga taong napagkakaitan ng hustisya. Samantala, bago lamang yung ating mga sponsor, kamusta na po ang daloy ng trafiko southbound sa EDSA? Kasi nagulat po ako kanina, akala ko alas 5:15 pa lamang, tumukod na ang daloy ng trafiko southbound dito pa lang paakyat ng Kamuning flyover. Ang akala ko dahil po sa volume. Abay, ang gumulat po sa akin, naglalakihang mga buta sa kalsada. Ang tanong ko lamang po sa DPWH, hanggang kailan po ba ang permiso na ibinigay nyo sa mga kontraktor para tapusin yung napakalalaking hukay at napakalalalim? Natapos po dito sa may bago umakyat ng na Ortigas, dito sa may Connecticut in English, Connecticut, sa may San Juan Kaya bago po magkubaw, Kamuning flyover at bago mag-Ortigas sa may area ng San Juan, tumutukod po ang daloy ng trafiko. Southbound pa lamang yan Hindi ko po alam kung pag yung galing naman ng south, papuntang area ng Cubao, may mga ganong hukay din. Attention lamang po DPWH at mga LGU, ano na po ba nangyari? Kabahagi po ba yan ng tinatawag na April's Fool? Tama ba yun, Kuya Joel? April's Fool? Anyway, oras po natin, 48 minutes after 7 a.m. Lian si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kundi magtungo sa Senado. Ito ang iginiit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng inilabas sa sabpina ng Senado laban kay Pastor Kibuloy sa gitna ng investigasyon sa mga kaso ng religious leader na large-scale human trafficking at child abuse. Ayon sa dating maestrado, maaari ring o kinakailangang magpakita sa Senado ni Pastor Kibuloy at maaari lang niyang i-invoke o ihayag ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Dagdag pa ni Carpio, maaari ring hindi sagutin ng KOJC leader ang mga tanong ng Senado o ng mga senador. Binigyan din ng dating maestrado na obligado ang sinumang sumagot sa sabpina bilang respeto na rin sa dignidad ng Kongreso. Pasada Balita! Samantalang matinding init na panahon ang kinakaharap ng mga estudyanteng balik klase na tapos ang maikling bakasyon. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 38 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila ngayong linggo. Kaugnay nito, tinatayang aabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan ng Capiz. Nauna nang nag-abiso ang DepEd na maaaring magdesisyon ng mga school head kung sususpindihin ang klase sa mga araw na sobrang init. Balita! Oras na para sa Sports Update.
updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Panalo ang Barangay Ginebra sa Manila Clasico kagabi sa Magnolia Chicken Timplados 87-77 sa PBA 48 Season Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum. Nagtulungan sina Stanley Pringle, Chapet Aguilar, Maverick Ahanmisi at Jimmy Malonzo para makuha ang kanilang pangatlong panalo sa komperensya. Ang Gin Kings ngayon ay 3-1, habang ang Hot Shots ay 1-1 ang kartada. Si Pringle may team high 17 points, Aguilar nagtapos ng 16 points, at si Ahanmisi nagtala ng 16 points. Tumulong din si Malonzo ng 11 puntos. Ang sabi ni Coach Tim Cone, "I like what our guys did. We came from that tough loss against Meralco. We were embarrassed. They really showed that they care. They care about their fans, they care about their performance, and they came in here locked in. This is the way I expect and hope we play all the time." Si Christian Stanhardinger kumana ng 11 points, 14 rebounds at 7 assists, habang si Sidney Onubere may 8 puntos at 6 na rebounds para sa Gin Kings. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang mga binayarang utang ng Pilipinas itong Enero. Sa datos ng Bureau of Treasury, umabot sa 158.9 billion pesos ang debt servicing expenses ng pamahalaan. Mas mataas ito ng 232% kumpara sa 47.83 billion pesos na naitala noong nakaraang taon. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ito'y sa gitna ng mataas sa pagbabayad ng pamahalaan sa amortization. Umabot sa 74.2 billion pesos ang nabayarang interes ng gobyerno kumpara sa 47 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 45 katao ang patay matapos mahulog sa bangin ng sinakyang bus sa South Africa. Base sa ulat, mananampalataya ang lula ng bus at ito'y patungo sa isang Easter conference nang mangyari ang aksidente. Sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng bus, kaya't diretso itong nahulog sa isang malalim na bangin. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa lugar na pinangyarihan ng malagim na aksidente. Pasada Balita. At sa ating good news, nanay na nagbebenta ng pinindot sa Batangas nakapagpatapos ng sa kolehiyo ang 4 na anak. Laging blockbuster tuwing may handaan ng kakaibang pinindot o ginataang bilo-bilo na ginagawa at ibinebenta ng isang nanay sa Batangas, at dahil sa kanyang negosyo, napagtapos na niya sa kolehiyo ang 4 niyang mga anak. Si Nanay Mirna Safra na 10 taon nang nagbebenta ng
pinindot. Nagsisimula ng magtinda si Nanay Mirna alas 6:30 pa lang ng umaga. Hindi basta-basta ang ginataan ni Nanay Mirna dahil sa sorpresang sahog nito na special na homemade makapuno. At kada araw naman kumikita si Nanay ng 200,000. Ha? Baka naman 2,000 lang. Sobra naman 200,000. Ha? Ha? Ganun karami? Anyway, mga lamang to 2,000 kada araw. Yan po ang ating good news. At sumayin nyo, isa na naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayan na ng susunod na palatuntunang Karambola. Ingat mga kabalitaktakan. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita.